Hi everyone! Ako nga pala si Arya. At ako si Toy, and welcome to Fast Talk with Aroy, Tourism Edition. Now for our special guest, she is the supervisor for Mandatis Restaurant, And let's give it up for Miss Maricel Timacay. Good morning! Gusto ko po. Okay naman. Fast talk agad, fast. Ready ka na kasi. Ready na ako dyan. Okay. Yan ang gusto ko. Ano na? First question. What was your first job? My first job I was cashier in general merchandise way back 20 lang. Sa Montalban Rizal. Located din Montalban Rizal. Sa Montalban. Okay, so bakit mo pinili yung trabaho niya? Why did you choose this kind of job? Yung previous ko, hiring sila that time and I did the job. So, nag-apply ako dun sa Suave General Merchandise. Sasabihin ko na yung pangalan. Then interview, na-accept naman ako. Yun. So, Ma'am Sel, how long have you been working in the restaurant industry? Okay, I have been working. I started 2014 until now. Overall, it's been 10 years. 10 years. Nagugulat nga ako. Alam mo ba, nagugulat na lang ako sa mga customer. Uy ate, ang tagal mo na pala rito. Hala. Kaya naisip ko, nagbibilang ako minsan. Oo nga, alam mo, kung taon na pala ako doon na nagtatrabaho. Minsan natatawa din ako na, gano'n na pala katagal ako nagtatrabaho sa Mandalis. Pero 10 years, like after 10 years, what are the skills na parang napulot mo from your work? Oh, it's a great question. Una kasi service crew lang ako. So, I interact with some customers. Tapos ang skills na natutunan ko dyan talaga yung natutong makihalubilo o makipag-usap ng mas maayos sa mga Interacting with people. Yes. And so, tinagalan ko, alam mo ba yung nanonood lang ako minsan sa mga doon. And then, kung ng mga niluluto namin sa restaurant, yung mga, parang lahat na nga ng sa menu namin, alam kung paano gawin, alam kung lutuin. So, Nakikiganon ka na din hindi. sa ano, hindi Ngayon kasi, nasa kusina ako, sa kusina namin. So, ako yung minsan nagluluto doon parang laging substitute, kung sino yung wala sa mga, yung absent sa amin. Nakikita mo ko minsan, nagsiserve pa rin ako sa customer. Bakit naging all-arounder ka na? Parang gano'n. Ano ba position mo talaga dito? Minsan natatawa lang ako ng, pero syempre, trabaho yan. Ginagawa ko, tsaka, alam mo ba yung, masaya kasi tayo eh. Napamahal sa akin yung trabaho ko, kaya siguro tumagal din ako doon ng 10 taon, kasi mababait naman ang mga amo ko. Tapos, marami akong natutunan. Tapos na, alam mo yung sa'yo nakakapagbigay sa'yo na yung mga iba namin mga customer, hindi lang yung parang nagsiserve lang sa'yo yung tao yan. Kaibigan nila ako ituring ko. Nakahanap-hanap. Ay, naku, basta matatawa ko. Si Ate Sel po, tapos gusto nire-request ako doon. Ako kung gusto mo mag-serve sa kanila. Tapos, para sa akin, ano yun eh, natutuwa ako. Sabi ko, nare-recognize pala yung ginagawa ko. Masaya pala yung gano'n. Ano yung naalala ka nila. Tapos minsan pupuntahan ka nila sa restaurant, sasabihin sa'yo, uy, ikaw pinuntahan namin dito ah. Ginaganon ako. Tapos, alam mo, ang sinsay talaga ng masaya akong nagtatrabaho doon. Masaya akong nakita yung mga bumabalik-balik yung customers namin. Speaking of, you enjoyed the most doon. Yes, I enjoyed the most. Moment na yung dati, yung unang batch namin kasi sa trabaho, alam mo, hindi maiwasan na katrabaho mo, makakaaway mo. Pero, pagtapos ng trabaho namin, magkakaibigan pa rin kami. Masaya kami ng mga kasama ko. Minsan, nagkakailangan, lumabas pagtapos ng duty namin na kakain kami sa labas ng mga katrabaho ko. Masaya, nabibis ko nga yung ganung moment ng mga naging katrabaho. Kaso, yung iba kasi, syempre, sa tingin ng tagal, iba nagre-resign na, yung iba nawawala.
So, Ma'am Sel, where do you see yourself 5 years from now? Okay. I have my own restaurant. I am an entrepreneur. And ito yung mga, I have a house and lot na yung dream ko talaga para sa pamilya ko. Tsaka sama ko na yung kotse. Manifesting ka. Manifesting na yun. Lagi kong pinagdadasal kay Lord na tulungan niya ako para matupad ko yung mga pangarap ko. Hindi na naman para sa akin, kundi para sa pamilya ko. At makatulong din ako sa iba. Singit lang dun sa speaking of restaurant. Anong type of restaurant ba yung gusto mong gawing business? Iba eh. Marami kasi, pero pag ngayon parang casual. Mas okay kasi lang casual ngayon. Tapos family lang. Oo, yung mga Ah! casual. So, next question to me is, how does your job in the hospitality industry impact your life? Oh, it's a great question, Arian. Alam mo, nakatulong ng malaki sa akin itong trabaho to. Kasi yung 2014, nanganak ako sa anak ko. Siyempre, baby pa siya noon, tapos nangangailangan ako ng trabaho. Yung kaibigan ko, kwento ka lang maiksi, yung kaibigan ko, may nag-apply doon sa kanila, so nag-apply ako, natanggap ako agad. Then, until now, nandun pa rin ako sa trabaho yun, 10 taon na ako, nakakapag-provide ako sa pamilya ko, and I can provide for myself na nakapag-aral ako ngayon. Nag-aral ako dahil, alam mo yun, gusto ko pang mas lumawak yung pag-iisip. No, not pag-iisip, yung kaalaman mo sa lahat ng bagay, lalo sa linya na yun, kasi alam ko para dun ako eh. Kasi may isip ng isang tao yan na kung ano yung gusto niya sa sarili niya, kung ano yung gusto niyang maging siya sa takdang panahon. So, I see myself na, yun nga, sabi ko sa'yo lang muna, Toy, na meron lang akong sarili kong restaurant, na isang entrepreneur. Alam mo pa, kasi ang sarap mangarap, tapos yung pangarap mo na yun, parang, unti-unti kong natutupad, or unti-unti kong bawat takbang ko, may magandang nangyayari sa buhay ko. Alam mo yung gano'n? Speaking of dreams, speaking of pagkuha ng kaalaman, di ba? Ano yung advice na magbibigay mo sa mga taong gusto din mag-pursue ng hotel and restaurant industry? Ako tayo, napakagandang tanong yan. Alam mo ba yung mga ganitong linya ng trabaho, it's quite difficult, quite harder to interact with some customers. Alam mo yung mga ganon? Minsan, iba-ibang timpla, iba-iba ugali kasi ng mga customers eh. Pero you need na may provide yung mga kailangan nila. So, ang advice ko is, ito kasi ginagamit ko na ito ngayon eh. Natutunan ko na, alam mo, tinagal ko lang na na nagtatrabaho sa ganon, natutunan mo yung mga maraming bagay. So, patience and perseverance talaga. Ayan yung lagi kong tinatatak sa isip ko. Pag nakakaramdam ako ng pagod, alam mo, minsan, kailangan ko magtyaga, kailangan ko ng pasyensya, laging ganon. At yun din ang mga pinagdadasal ko lagi sa kay God na tulungan niya ako sa mga ganong bagay. Hindi lang sa trabaho ko, syempre personal. And syempre kapag nagtatrabaho ko sa ganitong linya to, you have to work under pressure. Andiyan yung mga pressure, napakaraming pressure na tayo. Daming tao, ang daming customer, iba-iba yan eh. Yes, diba, napakalimanding yan to eh. Isa ng weekend. Oh, yes, weekend. Lalo na pag yung mga, sa amin kasi Friday sa akin din, napakaraming tao. Pero Toy, ito naman ang masasabi ko, kapag nakuha mo yung gusto ng mga customer, parang yun nga sinabi ko sa ito na parang kaibigan mo na lang, yun ikaw yung nahanap namin, yung sabi lang nakuha mo yung Pilipinang customer. Hindi na siya trabaho. Yes, Parang, exactly, Toy. Exactly. You will keep coming back, tapos ikaw minsan nangahanapin na nasabi mo kasi na ang saya ng pakiramdam na ikaw yung hinahanap ng customer. So, advice ko, just enjoy yung trabaho nyo, kung yun ba talaga ang gusto nyo. Kasi mararamdaman mo yan, Toy, na ito pa talaga yung gusto kong trabaho. Mararamdaman ng mga tao yan eh. Kaya nga iba, may trabaho, tapos nawawala, nagpapalit. O, ako, masaya ako na tumagal ako sa 10 taon na pala ako, ibig sabihin, masaya ako na nagagawa ko yung mga pwede mong ibigay sa mga customers. Tsaka, yun din, isa na rin yun, Toy. Gusto ko lang i-credit to sa, syempre mabait ko kamo ko, Toy. Sobrang,
grateful ako na nakatanggap ako, nakahanap ako ng mabait na employer. Kasi kung di naman sila mabait, I think di ako tatagalan sa 10 taon sa kanila. Yun lang naman ang ano ko doon. Yun. Thank you, Thank you Ma'am so much. Alisa. Thank you, It's an honor to be Ayan, thank you so much. Thank you, thank you. Thank you, guys. Thank you. At sana may natutunan kayo na inspire dito sa Fast Talk with Aroy!